special forum patungkol sa NGO at ang PDAF. Yes, Kathy, sa registration ng isang NGO sa batas, meron kang national component, meron kang local government step. Kaya gusto ko itanong kay Congressman Teddy, kung barong-barong yan, or sari-sari store yan, o kung walang opisina yan, hindi ba dapat nalaman yon ng local government unit hosting that NGO? Sila yung nag-issue ng business permit, ng sanitary permit, ng fire permit. Posible bang may pananagutan din yung LGU concern? Yeah, of course. In fact, siguro yun ang sigurong panukala na idagdag natin dun sa registration ng mga NGOs, yung LGU validation. Kasi tulad nga ng sabi ng SEC, wala silang tao upang bumaba dun sa grassroots at investigahan kung meron ba talagang opisina, kung meron ba silang tao at merong kakayahan. Sinong maaaring gumawa nun? It's the local government unit. And it depends rin because magbibigay lang naman ng permit ang local government unit kung sakasakali itong NGO nag-engage in business activities because that's where the mayor's permit comes in. No? But yung accreditation sa barangay, maaaring merong local ordinance na lahat ng NGOs dito sa barangay kailangan magpa-accredit. So yun sigurang maaari natin idagdag dun sa mga requirements in the registration and accreditation of NGOs, yung LGO validation. Nais ko lang balikan yung sinabi kanina ni Attorney Calyangan patungkol dito sa paano malalaman kung lehitimo. Kasi pwede nga lehitimo, kompleto yung papeles, pero yung hindi lehitimo ay yung aktibidad. Sino nga ba ang nagmo-monitor sa aktibidad nitong mga NGO? Sabi ni Ma'am Teresita Angsi, yung pagiging miyembro sa kanila ng isang NGO ay seal of good housekeeping. I'd just like to clarify, Ma'am. So, ibig po bang sabihin nito, ang minomonitor nyo lang na aktibidad ay yung mga miyembro ninyo? Yung mga miyembro is yung mga nagpapa-accredit, no? Kasi kailangan nila ng accreditation dahil sa kanilang mga donors. Ngayon, isusog ko lang sa sinabi ni Congressman, kung ang isang NGO ay tinayo talaga para sa illegal purposes, hindi siya kukuha ng mayor's permit. Hindi yan ibig sabihin may kasabwat na yan. Makakakuha na yan ng isang business permit at magkakakuha siya ng registration dahil meron na siyang kausap sa loob na itatayo ko ito, o sige, ang profit natin maghahati tayo. Dahil kung legitimate ka naman talaga, hindi yun lahat ng proseso na kakailanganin na tuparin bago ka makakuha ng accreditation. Kahit hindi ka PCNC accredited, no? Mayroong mga permits kailangan yan sa mayor's office bago ka pwedeng mag-issue ng receipt. Kahit hindi ka accredited ng PCNC, hindi ka naman makakakuha ng BIR receipt kung wala kang mayor's permit, kung wala kang address, kung wala kang talagang legitimate office, no? Kaya yung sinasabi ninyong mga barong-barong, talagang itinayo yan for illegal purposes. Kaya kahit anong gawin mo, wala kang makukuha na mamomonitor mo ang mga yan, no? Sa PCNC, talagang mahigpit yung monitoring namin na tinutupad nila yung mga nasa objectives nila, mga mandate nila, ginagawa nila talaga. Dagdag ko lang, no? Kasi sa LGU rin, may mga controls naman yan eh. Like, lahat ng mga civil society organizations, sana ma-accredit ng local government unit. May proseso yan. The Sangguniang Bayan, the Legislative Council, accredit civil society organizations upang umupo sila dun sa local development councils. No? So, dadaan rin yan, may papeles na iharap. Kung sakasakaling ang may kasagwat, doon sa loob mismo ng LGU, yun ang problema. Kung Kati, yung report na nire-require ng SEC ay yung GIS lamang or General Information Sheet at merong financial statement na malamang ay hindi mo makita kung meron kang at pwedeng ibentuhin pa yun. Gusto ko itanong, kasi lumalabas sa investigasyon, yung TLRC dati ay naging channel na maraming pondo. Director General Cunanan, ano ang requirements para sa reporting nitong mga NGOs nung nailabas na ang mga pondo sa kanila? Dahil pagkakalam natin, siyempre sa gobyerno may bidding yan, sa procurement, etc. For NGOs who receive itong mga pondong ito, anong klaseng reports ang dapat ipinadala nila sa inyo? Based dun sa submissions na binigay namin sa COA for the special audit, one, there's supposed to be a report of completion of project or yung program na ginawa. Wala nga. When we say completion, dapat
Kasama doon yung liquidation report, kasama doon yung mga supporting documents like who participated, receipts, original, kung saan kinuha yung mga supplies, whatever supplies they needed, they used, kung ano yung mga suppliers na nagamit nila, etc. All these things. And then, pag nag-report sila, dapat audited. Hindi lang basta-basta repertorial yan na sinasubmit. Dapat pina-audit yan at tama yung pagkakasubmit. And another thing that should supposed to be part of that is yung kanilang contribution factor. Kasi nga, hindi dapat sila nakikinabang dun sa pondo, kundi dapat kasama sila dun sa pag-implement ng programa dun sa area kung saan ginagawa yung programa na yun. Attorney JJ, patungkol dito sa liquidation, kasi ito lumabas din to sa report ng COA, ito ba ay talagang practice ng mga NGO? Ideally, Kathy, dapat nag-render sila ng liquidation report. Bakit? Kasi pag nag-release na ng pondo ang DBM, tandaan natin na ito ay nakasalalay na o ibinibigay dapat doon sa implementing agency. Ang nangyayari kasi, mula nang pumasok sa picture yung NGO is, yung implementing agency na nag-accredit o kumuha, supposed accredited NGO, pinapaubayan na doon sa NGO yung pag-claim ng pondo. Ideally, these NGOs should render a report, a detailed report of whatever they have accomplished, yung mga resibo, isasubmit nila yan doon sa implementing agency na nagsabi sa kanilang gawin yung proyekto. Kasi yan yung pananagutan mo. Hindi ba pag pinabili ka nga lang ng nanay mo ng 2 taling gulay sa palengke, inabutan ka ng 100 piso, pagbalik mo, hindi naman tatanungin sa'yo, nasan yung gulay? Unang tanong sa'yo, asan yung sukli ko? Magkano per tali? Ganon din dapat ang pananagutan ng NGO towards the implementing agency because the implementing agency in turn has the responsibility na mag-submit ng liquidation report na yun naman yung makikita ng COA kung saan napunta. Ang lumalabas Kati sa mga balita, naglalabas yung pondo yung gobyerno umaabot sa NGOs. Nag-investiga yung COA, walang na-implement, walang natanggap. Ang kwento ay, nagsabi yung mayors na wala silang natanggap. Ang gusto ko itanong kay Director Dennis, yung sa TLRC, ibig po bang sabihin, on paper yung report, buo yun? Meaning, inimbento pati yung reports at yung liquidation? Well, based dun sa findings, may ganon. Meron din namang iba na legitimately implemented. No? So, yung nga binabanggit nga kanina, I just want to make, contextualize it also. No? May iba kasi talaga binastardize yung system. No? Paano po? To the extent nga na they really created this groupings without really supporting or really genuinely, advancing a cause or an interest. Kasi nga, even way back during after EDSA People Power, when the NGOs were empowered, it is more because at that time, the government wanted to really make sure that the people are participating in governance. No, in the sense na binabantayan ang kaban ng yaman ng bansa at sinisigurado na nakakarating ito sa mga tao at na-implement yung mga programa. Mahirap nga, imbes na ma-implement, nabulsa yung mga ilan. So, this is the problem now that we have to address and that we are looking into. So, there were liquidation that were verified, that have been implemented, but there are others, like pinaghalo-halo yung liquidation sa isang agency to another agency, pare-pareho, may iba hinugot yung mga beneficiary mula sa pumasa sa bar exam, accountancy, at nursing exam. Kasi ang problema, Director General Cathy, ay Baka mamaya beneficiary ka pala ng Attorney Mark, hindi mo alam. nandun nakalista pala sa bar. Kung na-release, walang liquidation, walang report, di malaki din ang pananagutan ng ahensya talaga na naging conduit dahil dapat sila yung unang nagtanong. Ganun po ba yun, Director Actually, General? yun na nga ang patutunguhan ng mga lahat na ito ngayon. Lahat ng mga implementing agencies na na-identify dito, like kasama yung Technology Livelihood Resource Center, TRC na ngayon, kasama kami, we need to go after all these NGOs and ask them what are their reply regarding the observations that were reported in the special audit. Now, if they cannot satisfactorily comply or address the situation, then we will file the
Yes. Masalimuot at maraming involved dito sa naging Talaga. kontrobersiya na to, no? Pero tumungo muna tayo kay Gio Tingson para sa karagdagang pang mga katanungan para sa ating mga panauhin. Gio? Maraming salamat. Tawagin natin si Luis Sampole mula sa University of Makati. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para kay Director Conanan. Nabanggit niyo po na hindi na kayo tumatanggap ng PDAP. Ano po yung mga suporta na binibigay niyo po ngayon sa miyembro niyo po? Hindi. Kasi ang Technology Resource Center, kami ang repository ng applicable technologies for livelihood and entrepreneurial development. Under the administrative supervision kami ng Department of Science and Technology, which is a natural line for us. So ngayon, innovations ang ini-introduce namin in terms of mga inventions, researches, na minsan nag-accumulate lang ng alikabok sa mga libraries pero hindi na-roll out. Yun yung mandate na talaga namin. Attending to PDAF is very artificial for us. It is not our character. Plus, we're not getting any subsidy from the national government. So if our employees will not work and will just depend on something that is very artificial, later on in the day, they will just die a natural death. So, rest assured sa mga kababayan natin, no, nag-institutionalize kami ng reforms in terms of addressing these issues. At the same time, yung natural mandate at function namin ngayon ang aming inaasikaso. Kaya siguro, it will set us apart from the others in the sense na now we're more focused on livelihood information dissemination and we're more focused now on technology utilization and commercialization work. At hindi namin yun tinalikuran na obligasyon namin. At yun palalo ang in-enhance namin ngayon dahil hindi nakukuha yung oras namin para asikasuhin yung mga pondong dinadaan lang at dinadaloy lang sa aming tanggapan. So sir, to ask you bluntly, nakatulong o hindi ang PDAF sa inyong line agency? Supposed to be makakatulong siya sa amin like GOCC, no, na hindi tumatanggap ng subsidy if we will be the one directly implementing. Pero kung gagawin kang conduit, nadaluyan ka lang ng pondo, pagod lang talaga yon kasi paperworks. Tapos, bandang huli, may kaso ka pa, may special audit ka, yung mga ganong tipo. No? Kaya, after 2010, 11, 12, no, if we're willing to open up our doors again to PDAF, at sabi ko, siguro po may mga ibang ehensya na mas magaling mag-handle niyan. Pabayaan nyo na kaming mag-focus sa aming core functions because after rationalization, kasi TRC is case 001 in government rationalization program. From 699 employees, we're down to 161. And we wanted to make sure that we're being lean and mean, we can still show to the country and to the world, no, that in rationalizing operations, government can still work and government can still function. Good. So speaking of special audit, puntahan si Kong Teddy. Kong, sa GAA po, nakalagay na every year may obligasyon na mag-liquidate may liquidation process na gagawin as a general obligation na nakalagay sa batas. Bakit po despite liquidation, so yung sabihin natin yung special audit ng 07 to 09, well, medyo reenacted ang budget ng mga panahon na ito. Bakit po, despite liquidation na non-performing ang isang NGO, 07, 08, binigyan pa rin ito ng pondo ng Kongreso? Kongreso ng nakarang Kongreso. Mahiwaga. Well, because hindi ako nagsasalita batay sa karanasan ng nakaraang Kongreso. No? Yung experience namin ng 15 and 16 Congress, very tight yung controls. No? But I cannot speak for the previous Congress. No? Kasi lumalabas nga ngayon na talagang mafia yung nangyari. And in fact, I don't believe na si Janet Napoles, kung makulong siya, it ends there. Dapat talagang palawakin natin yung investigasyon because hindi natin alam, malay mo, yung mga kasabwat ni Janet, I'm sure meron siyang mga kasabwat, maybe sa DBM, maybe even sa Congress, maybe even sa executive offices, andyan pa rin sila. No? So para siguro maiwasan itong nangyayari is kailangan talagang pursigihin yung investigasyon beyond Janet Napoles. And I'm even saying na dapat kami rin, yung current Congress, should also undergo audit kung saan namin dinala yung aming PDAF. Yan. Mahalaga yon because ngayon talaga, kung anumang sabihin natin, anong paliwanag, talagang masama ang reputasyon ng Kongreso ngayon. So, the only way para namin yung antas ng professionalism at good governance ng Kongreso is, una, subject our whatever, PDAF or congressional discretionary funds to auditing. At pangalawa, ipasa yung FOI.
Congressman Bagila, just to follow up, hindi po ba regular na ginagawa yung auditing ng COA? Of course. Ako dati akong governor. Kaya nga sabi ko, mahirap talagang ipadaan sa mga NGOs, no, loosely yung pondo. Hindi ko naman sinasabi na bawal. But at least pag ipadaan mo sa LGU, government fund to another government agency, no, may controls yan, may auditing yan, may COA. Samantalang pag NGO at saka foundations, hindi naman sila subject ng auditing ng COA. Internal accounting na lang yan eh. So, ang mangyayari na lang is hihingi ng liquidation yung government agency. Ma'am Tessie, may quick question lang po. Maraming mga, kahit lehitimong NGO naman, na nagsasabi na ang hirap ng proseso ng liquidation, ang hirap ng proseso ng documentation. Ano pong ginagawa ninyo para i-capacitate ang ating mga NGOs para gawin ito as a practice? Mahirap man, kung talagang gawin, dapat gawin. Umiikot kami sa buong bansa with our limited funds, no, para ma-train ang mga NGOs dito sa good governance, sustainability, no, and financial transparency. So lahat 'yan tinuturuan namin sila paano natin gagawin para paayos yung mga dokumento ninyo kahit hindi for accreditation, no? Just for good governance ng mga NGOs, ginagawa namin 'yan, no? Tapos merong mga mentoring. Mahirap nga pero pag nagawa mo naman at iniisip mong kailangan, no? Kami doon lang sa Ondoy, that's another organization namin. Hong Kong government gave us 1 million Hong Kong dollars, no, for Ondoy. Kaya tuwan-tuwa sila nung niliquidate namin, nakita nila their 7 million, ang na-spend namin is 13.5 million. Bawat sentavo naka-account. Nilibre yung tracking, nakasulat magkano dapat yung tracking pero binigay ng free, no? 10 sacks of rice, 2 sacks ang binayaran namin, 12 sacks ang diniliver instead na 10. Gobyerno, 10 sacks of rice ang i-deliver, 4. Sa amin, 10 sacks of rice ang binayaran namin, ang diniliver, 12 sacks. Yun ang multiplier effect. Yan yung sinasabing, yung kawawa kami mga legitimate NGO na ginagawa yung trabaho namin, tapos kami pa yung na-stigmatize, hindi kami tinutulungan. No? How we wish the PDAF will help us. PNP Foundation, no, tumutulong sa mga pulis, humihingi kami ng pera sa mga congressman, sana magbigay kayo para kami matulungan naman namin yung mga pulis, no? Things like this, di ba? Sobrang nakakaiyak na most of the NGOs that I know are struggling for funds to carry out their mandate, to do their task well. Kaya kahit na itong accreditation, sabi mo nga, liquidation is difficult kasi wala naman silang mga tauhan, no? Panay volunteers, wala namang gagawa ng mga accounts nila. But we tell them na kaya pa rin. Pwede rin naman silang humingi ng tulong. Like us, no? Yung 1 million Hong Kong funds, we asked the help of SGV. They gave their services for free. Libre yun. In-audit centavos na ginamit namin, pwede namang gawin ng NGOs yun, lalo na kung ang kanilang mga donors are foreign funders, para hindi tayo masira. Okay, maraming salamat. Ang dami pang tanong dito, pero balik ko muna sa inyo, Cathy. Alright, maraming salamat, Gio. Ito ang balikan ko lang yung sentimiento ni Ms. Teresita Angsino. Kawawa yung mga lehitimong NGO. Gusto ko maraman yung thoughts ni Emil. Does this change your perception? Kasi magandang intensyon ng mga NGO, punan yung mga hindi nagagawa ng pamahalaan. But with these few, yung mga nasangkot nga dito, ay parang tila nabago ang perception ng tao. Ganito ba? Or do you still have hopes na marami pa rin talaga yung gumagawa ng mabuti ng mga NGO? Clarify lang po natin bago ako magpatuloy kung ano nang iniisip ko. Naniniwala po ako sa adhikain ng mga NGOs na yan at sa tingin ko po nakakagawa sila ng maraming kabutihan para sa ating lipunan. Pero kung iisipin po natin, kung magbabasa po tayo ng 1987 Constitution, nakalagay po doon na merong provision na nagsasabi na the Philippines must not be exposed or any policy at all, as much as possible, is legislators must not open a policy for graft and corruption. Ibig sabihin po, if we're gonna institute a policy, dapat yung polisiya na yun, as much as possible, limited or kung sakaling minimized, yung capacity na to para masira or mabahira ng corruption o graft and so on and so forth. Ngayon po, sa tingin ko po, kung sakaling nangyayari at nangyayari pa to noon pa man, yung pagka-institute
ng PDAF hanggang ngayon, itong mga abuso na to, itong mga problemang ito, sa tingin ko po, may dalawang problema. Una po, nagkakaroon yung nature ng PDAF mismo is hinged upon the idea of discretion. Ibig sabihin, nasa desisyon niya ng congressman kung sinong bibigyan niya ng mga tao or ng mga NGOs. Pangalawa, meron rin problema sa pagpulis doon sa NGOs na to. Ngayon, kung sakali pong aayusin natin yung sistema natin, hindi lang sa pag-abolish ng PDAF, kundi aayusin din natin kung paano pagpulis or paano natin i-monitor ang mga NGOs, kung talagang lehitimo ba ito, kung gumagalaw ba ito, at pag binigyan ng pera nito, ayusin nito, gagawin talaga nila kung ano dapat gawin sa pera ng ito. Kasi this is public funds eh. Importante rin to na magamit to. Lest, kung sakali namang hindi to magamit, kahit naman ako, ayokong magamit yung binabayad ko sa masama. Pero kung sakali naman talagang yung sistema mismo yung problema na hinged upon the possibility of discretion na we're opening up to abuses, tingin ko po hindi pa rin magbabaging isip ko with regards to abolishing PDAF or not. The question is not on whether we should abolish PDAF. The question, Cathy, is kung naniniwala ka ba na itong mga ito ay magpapaganda pa rin ng sistema ng mga NGO sa ating bansa at yung kanilang partisipasyon sa governance at sa pagbibigay serbisyo sa tao? So, tingin ko po rin, sure, pag inayos po natin yung sistema ng PDAF, kung maganda yung pagpulis natin, I think tama yan. Pero at the expense of political maturity rin of our system mismo. Gusto natin na gumanda yung mga LGUs. Gusto natin gumanda yung mga local departments natin. Pero at the same time, hindi natin kulang yung binibigay nating budget, kulang rin yung binibigay nating mandato at accountability para sa mga local government units. I think kung sakaling gusto natin at the same time mapastrengthen yung local institutions natin, I think we should move towards increasing both or at least moving towards yung kung sino ba talaga may responsibility na mag-alaga sa mga Yun yung lipunan sasagutin natin pagbabalik natin, Cathy. Paano ba ito dapat i-accredit ang NGOs? Kanino ba sila dapat mag-submit ng kanilang reports? At ganun-ganun na lang ba yun? Tatanungin natin si Attorney JJ kung biglang naglaho yan. May kaso ba yan? Yan ang malalaman natin sa pagbabalik ng ating special forum.